is found in the book of Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9, unto us a child is born. Very, very timely, Sister Cynthia. Amen. Kaya mga kapatid, ngayon ay nagbubili na kami ng Christmas tree. We don't normally buy Christmas tree. I don't normally like it. Hindi kami masyadong lumaki dyan sa ganyan, Sister Arlene. Pero, ewan ko nga ba, parang kakaiba nararamdaman natin, kapatid, kapag magpapasko. Ibang-iba, Sister Arlene, ang kagalakan. Hindi natin may paliwanag bilang Kristiyano pero the joy and the ecstasy, the feeling of happiness, the feeling of something nice, something beautiful. Parang nararamdaman mo mamaya-maya mga kapatid, 30 na sa isang araw, December na, parang talagang narinig mo na, Sister Arlene, ang simoy ng hangin. And nararamdaman mo na yung Christmas is in the air. Amen. At yan mga kapatid ang pag-aaralan natin. Unto us a child is born. Gayon man ay hindi magkakaroon ng pag-uulap sa kanya na nasa kahapisan. So mga kapatid, makikita natin, and I think nasabi na ito ni Pastor Jay, na itong gloom, yung pag-uulap, gloom, ito mga kapatid na kalungkutan ay nanggaling sa Isaiah chapter 8. Well, alam natin mga kapatid na si Prophet Isaiah ay binigyan ng babala ng Diyos na, Prophet Isaiah, binabalaan niya, binigyan niya ng warning ang mga taga-Juda na sila ay sasakupin ng Syria o Assyria. And then in verse Isaiah 8:22, then they will look to the earth and see trouble and darkness, gloom of anguish, and they will be driven into darkness. So yun daw mga kapatid, yung pagsakop, pananakop ng mga Assyrians would be a terrible for the Jewish people, especially for the northern part of Israel, where the promised land is, the land of Zebulun and the land of Naphtali. So mga kapatid, we're just giving you the background of our topic for today, mga kapatid. Mahirap yung nasasakop ng bansa Kaya alam mo mga Pilipino, marami tayong mga ugali, mga kapatid, dahil iba-iba ang sumakop sa bansang Pilipinas. Namana natin mga kapatid ang iba't ibang ugali. At ang iba dyan mga ugali, mga kapatid, ay ugaling hindi maganda. For example, ang ugali ng Kastila, Batugan. Diba? Kaya kita mo sa ng mga Pilipino, kapag tanghali, pagsimula alas 12 hanggang alas 3, meron tayong siesta. Namanay natin yan sa mga Kastila, sa mga Espanyol. Marami tayong ugaling namana, manyana habit, mamnyana. Diba? Sa kanila nang galing yan Yung masyadong mamayana, marami tayong naman ng hindi maganda. Kaya yan ang nagaganap sa mga pananakop. Nakukuha nila. In fact, many of the African countries now are being colonized by Muslims. And apparently, nung panahon din niya ni Nebuchadnezzar, kaya si Daniel and the head Shadrach, Meshach, and Abednego, sinakop yan, di ba? Ginawa silang parang mga servant o slaves. Joseph. So kapag naging slave ka ng isang bansa, yung kanilang culture, na-adapt mo na rin. Like Moses. Moses was an adopted son by the princess of Egypt. Kaya, na-adapt niya ang gawi ng mga Ehipsyo. So, ganoon din mga kapatid, ang sinasabi ko lang, bakit ko nasasabi yan? Dahil mahirap yung ikaw ay sinasakop ng iba't ibang bansa. Nagkakaroon katuloy ng identity crisis. Kaya mga Pilipino, hindi mo malaman kung Malay, galing tayo sa marami nagsasabi, Malay tayo. Kaya pag tumapat ka sa mga taga-Malaysia, tamo, pag nakatabi mo si Stalin, taga-Malaysia, hindi na nila alam kung sino ang Pilipino at Malaysian. Kasi galing tayo sa lahi ng mga Malay. Yan ang nangyayari. So kung masasakop sila ng mga taga-Assyria, yung mga gawi, kultura, panuntunan, tradisyones,
mga bertud, paniniwala, nakukuha tuloy. Ang pangako mga kapatid sa lugar na ito is that parang one day magkakaroon pa rin sila ng special blessing. Bagamat galit ang Diyos, bagamat nagkakaroon ng yung Tagalog dito, Sister Cynthia, na pag-uulap. Kasi pag maulap, sa Batangas kasi Sister Ali, meron kami, pag dumadaan kami ng Tagaytay, meron doon tawag na maulop, foggy. Sister Maribik, alam mo siguro yan, foggy. Pero ito sinasabi, gloom, sabihin, maulap. Pag maulap, madilim. Parang nakakatamad. Kasi walang araw. Pero sa pangako din ito sa Isaiah 9, binigyan din sila ng kaunting pangako ng Diyos na sila ay magkakaroon ng special blessing. Nang unang panahon ay dinala siya sa pagkawalang kabuluhan ng lupain ng Sibulon at ang lupain ng Neptali, ngunit sa huling panahon ay ginawa niyang maluwalhati. Ang buhay talaga, hindi mo palaging, alam mo kaya ako naniniwala yung parang pag may mga taong hirap na hirap. Parami ako nakakausap, alam mo ang word for the day, distress, stress. Attorney, stress na ako. Attorney, ganito masisira na ako ng bait. Alam mo sinasabi ko nila, Sister Edith, hindi pa tapos ang laban. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya magtitiwala tayo sa Lord. Kaya pag ang kausap ko, mga unbelievers, kasi siyempre, pag unbelievers, Sister Arlene, mahirap kasing diba? Iba ang approach mo diba? Iba ang diction mo. Ay, hindi. Basta magtiwala ka lang. Dasal ka lang. Huwag mo laging bibigyan ng tuldok ang buhay. Dahil yung nangyayari ngayon sa atin, Sister Maribik, maaaring ito nangyayari sa buhay mo ngayon, sa atin ngayon, gloomy, maulap, maulop, pag-uulap, kahapisan, pero ang sinasabi rin dito na sa huling panahon ay ginawa niyang maluwalhati. Kaya yung sinasabi ng Panginoon sa Book of Haggai, that the glory of this latter house shall be greater than that of the former. Ibig sabihin, yung kaluwalhatian ng ating buhay, yung end ng ating buhay, Sister Edith, will be much, much better. Ganun dapat ang paniniwala natin. Na, Panginoon, dadaan ako dito and appreciate mo na dumaan ka dyan. Because pag labas mo dyan, para kang damit, Sister Mabik, pag labas mo sa damit, ipinasok kang madumi, pero pag lumabas ka sa damit, ang linis-linis mo, kagamit-gamit ka ulit. Ganun ang ginagawa ng Lord sa atin. Nilalabahan lang tayo. Pinapaikot lang tayo, Sister Arlene, sa washing machine. Tinatanggal ang mga dumi kasi madumi na tayo Yung mga kahinaan, yung mga hindi dapat nang isama, nawawala. Pero paglabas mo, useful ka ulit sa Lord. The people who walked in darkness have seen a great light. Upon them a light has shined. Yung mga northern tribes were the first to suffer from Assyrian invasions. Diba? Yung Isaiah chapter 8, ang sabi ni Isaiah, yung mga unang sasakupin ng Assyria, yung northern part, yung mga taga Pangasinan, yung mga taga Babuyan Island. Diba pag tinignan mo, Sister Arlene, ang mapa ng Pilipinas, ang nasa pinakadulo niyan, tuktok na norte natin, norte, yan yung Ilocos, Babuyan Island, norte yan diba? Okay? Yun ang sinasabi nila dito mga kapatid, na yung northern tribes were the people to suffer the Assyrian invasion. Sila ang unang sasakupin ng mga taga-Assyria. So, sa awa ng Diyos, sila din daw, according to the writings of Prophet Isaiah, sila din daw ang makakakitang una sa Messiah. Kaya mapapansin mo in Matthew 4:13-16, maraming manghimala, Sister Maribik, ang Panginoon sa Galilee. Natutupad ang mga hula yung propesiya na tinatawag. Marami sa mga bagay na ginawa sa Galilee, yung pinagaling na lalaking inaali ng demonyo. Sa Sea of Galilee yun. Marami mga ministry si Jesus ang naganap sa northern area of Israel, around the Sea of Galilee. Kaya makikita mo, Sister Ali, na tinupad ng Panginoon yung special blessing for this once lightly steamed land.
medyo hindi ayaw ng Panginoon sa northern eh. Mapapansin mo, ang northern part, laging kaaway yan eh. Mapapansin mo. Mapapansin mo, pag sinabing norte, hindi masyadong maganda eh. Tingnan mo, North Korea. Diba? Ang North Korea, laging kalaban niya ng South. Kaya yung sinasabi ko sa inyo ginawa ni Gloria Macapagal-Arroyo, mga kapatid, matinding laban yon. Kasi pinag-join niya ang North at ang South. Ang Davao. Dalawang agila daw. Anyway, mga kapatid, wala naman ang politics. Kasi baka marami ngayon mga palit mga politicians. Maraming ginawa ang Panginoon na ginawa nangyari sa northern area of Israel. Kaya, yun ang pangako ng Panginoon. Dahil naaawa ang Panginoon sa northern part ng Israel kasi una silang sinakop ng Assyria. But take note, Sister Arlene, my research shows that Isaiah lived 740 years before Jesus Christ. So, Isaiah lived 740 BC before Christ. Imagine that length. 740 years. Sister Arlene, napakatagal nun. Ang buhay ng tao, Sister Arlene, according to Bible Sister Edith, 75 lang. Kaya pag nag-75 ka na at nag-76 years old ka na, magpalitsun ka uli. Kasi second life na. Okay? Overtime ka na, te. Nagagalit si Bishop sa akin dyan pag sinasabi ko, yan ang sabi natin ng Bible. Pag naka-75 ka na, lumampas ka pa, overtime na. Kasi may quarter ang buhay eh. 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, basta hanggang 75, 65 to 75, last quarter na yon. Kaya pag nasa 65 to 75 ka, last quarter ka na. Malapit ka na mag last 2 minutes. Amen? Maganda, Sister Edith, na we count the number of our days. Amen ba? Dapat alam natin ang buhay natin. Now, ano pa ang sinasabi dito mga kapatid? Itong chapter 3, chapter 9, verse 3 to 5, ito mga kapatid ay ang pagdating ng Messiah na nagbibiga sa pagdating niya, Sister Edith, magkakaroon ng joy. Kakaroon ng kagalakan. Bakit? Kaya di ba may kanta tayo, Sister Mavic, Joy to the world. The Lord has come. Yun ang sabi ng St. Matthew eh. Di ba? Now, makikita natin dito, Sister Edith, kaya ako sinabi kanina, it took 740 years. When Isaiah wrote this up to the coming of Jesus Christ, there were nearly 800 years. Tagal niya, kapatid. Grabe. Alam mo, kapatid, pagka naunawaan mo ang ginagawa ng Panginoon, ganun katagal, Sister Arlene. Yung, ngayon pa lang, pero mo Sister Arlene ngayon 2020. Imagine mo, magdadagdag ka ng 800 years from now. Okay. 2000, magkaroon tayo mga kapatid ng bilang. 2020 plus 800. 2023 plus 740 years. 2763, Sister Arlene. 2763. 740 years. But God knew. Alam na ng Panginoon na magaganap. At pakikita natin mga kapatid, I really like this. The joy in the Messiah's deliverance and victory. You have multiplied the nations and increased its joy. Kasi yung ministry ng Messiah, hindi pa sinasabi si Jesus dito eh. He is called the Messiah. The Messiah means Savior, Sister Arlene. Yeah? The ministry of the Savior or the Messiah would bring joy and gladness to Israel. Kaya ang ministry ni Jesus, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 9 verse 14 to 15, para daw itong isang pista. Para may isang piging. Then the disciples of John came him saying, Why? Why do we and the Pharisees fast often? Dumating yung mga disipulos ni John the Baptist.
tinanong si Jesus, sabi daw niya, bakit po yung mga Pariseyo at bakit po yung mga nagtuturo ng batas, bakit mahilig sila mag-fasting? O Sister Arlene, uso na palang intermittent fasting noon, di ba? Bakit po lagi sila nagfa-fast? Pero yung mga disciple po nyo, Panginoon, hindi po sila nagfa-fasting. And Jesus said to them, Matthew 9:15, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. Now, ito yung sinasabi mga kapatid natin na yung pagdating ni Jesus, Sister Arlene, ay isang malaking piging, isang malaking piyesta. Amen ba? And I believe that it's quite relevant to suggest, and when Jesus said, Sister Edith, that I came to give you life. I gave to give you life for you to live to the fullest. Ang lahat ng mga nagmamahal kay Jesus ay laging masaya. Kaya yung kanta natin, Sister Vilma, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Walang Kristiyano, Sister Edith, na laging nalulungkot. Akala ko ba, anak ka ng Diyos, bakit lagi kang malungkot? Laging Biyernes Santo, ni si Amor Solo, hindi may pinta ang mukha mo, kapatid. Amen? Yung lagi kong sinasabi sa inyo na yung mga born again, magkakakilala yan, Kristiyano. Christian, bakit mo alam? Kasi marami kang peleke sa mukha eh. Marami kang peleke sa noo. Amen? Dapat hindi. Because one of the ministry of Jesus is to bring joy. Is to bring gladness. The fact na may Jesus ka sa buhay mo, hindi ka dapat nalulungkot. Hindi ka dapat nag-aalala. Bakit? Yan ang sabi ng Diyos eh. Hindi ko talaga may iwasan, pastor, na mag-alala. Sige, mag-alala ka. Baka makadagdag. May mga kliyente akong ganyan eh. Attorney, na-refuse ang visa ko. Naku, yung anak ko na-refuse. Ano ba yan? Nakaka-stress. Sige, may stress ka. Ano bang may dadagdag mo sa stress mo? Wala. Amen? Pag nanalo ka na sa kaso, tapos na-stress ka, o nabaliw ka, yung anak mo nandito na, yung asawa mo nandito na, baliw ka, hindi na rin kayo naging masaya. Hindi nakakadagdag. Kaya pag naisip mo yung ganung paradigm, Sister Marivic, na, teka muna, may Jesus ako sa buhay ko eh. Dapat hindi ako na, yes, darating sa akin ng mga problema. At hindi ko sinasabing, hindi ko ito dapat isipin. Pero yung mag-alala ka, ma-stress, bakit? Sabi ni Jesus, do not worry. Huwag kang mag-alala. Yun yung mga ibon sa parang hindi nagtatanim eh. Pinapakain ng Diyos. Amen? Yun yung mga pulubi, mga kapatid. Ang mga tao lagi nag-aalala as if makakatulong. Ano pa sabi, Sister Arlene? They will rejoice according to the joy of harvest. Amen, mga kapatid. Sila daw ay magsasaya. Basahin natin mga kapatid sa Tagalog. Napakaganda nito. Gaya ng mga taong nangagagalak kapag nagbabahabahagi ng mga samsam. Sila'y nangagagalak sa harap mo ayon sa kagalakan sa pag-aani. Amen? Tamo, Sister Arlene, kapag natatanggap mo ng sweldo mo, di ba saya-saya mo? Pag natanggap mo yung bonus mo, ay ito na naman, ano ba yan? Nakakainis. Sweldo na naman, dami ko pang pera eh. Ano ba yan? Diba? Masayang-masaya ka. Yun ang sinasabi ni Prophet Isaiah. Yung unang panahon kasi pag tag-ani, masayang-masaya sila eh. Diba? Nung mga agricultural ang kanilang mga trabaho noon, they will rejoice as men rejoice when they divide the spoil with a celebration of victory. Yung talagang masayang-masaya ka kasi dumating na ang iyong Redeemer. Amen ba? Masayang-masaya tayo dapat. Joy to the world. Kasi matagal na tayong dinaya. Matagal tayong naloko ni Satanas. Matagal niya tayong napaikot, napasayaw sa kanyang tugtugin. Pero nung dumating si Jesus, sabi ng Panginoon, joy to the world. The Lord has come. Now, merong sinabi si Jesus, and I remember that, mga kapatid. I remember yung sinabi ng Panginoong Jesus na this word of Isaiah has happened now. Mga kapatid, I
I really wanted that. Gusto kong sabihin natin yun, mga kapatid. Gusto kong makita natin yun. The scroll of Isaiah. This prophecy has happened now. Jesus. May sinabi siya eh. This to bind the captives free. Jesus. Luke 4:18. And Jesus, Sister Arlene, this was the time when Jesus entered the temple, the synagogue, and he held the scroll written by Isaiah. Jesus said, "The Spirit of the Lord," in Luke 4:17 to 19, "and there was delivered unto Jesus the book of the prophet Isaiah." We are reading the prophet Isaiah now, Sister Marvick. And when he opened the book, when Jesus opened the book which prophet Isaiah wrote, he found the place where it was written. Look at this, Sister Arlene. "The Spirit of the Lord is upon me." Jesus was reading, Sister Edith, the writing of prophet Isaiah, which was written 740 years ago. And Jesus was reading it in his own hand, reading the letter of the prophet Isaiah many years ago, written by, and Jesus was reading it actually, and he said, "The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me," Jesus said, "to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." 17 to 19. And he closed the book. Sister Allen, listen to this. And Jesus closed the book of prophet Isaiah, Sister Mercy. And Jesus closed the book. I'm reading Luke 14, verse 20 now. "And Jesus closed the book, and he gave it again to the minister and sat down. And the eyes of all those who were in the synagogue were fastened on him." So everybody was looking on him. Sister Edith, everybody was looking on Jesus. In verse 21, many people forget this, Sister Edith. "And Jesus began to say unto them, This day is the day that the scripture fulfilled in your ears." Nakukuha mo, Sister Arling? Yung sinulat, Sister Edith, ni Prophet Isaiah 740 years ago, that unto us a child is given, unto us a child is born. Jesus read it in the book of Luke chapter 14 verse 21. Jesus began to say unto them, "Today, this scripture that I've read unto you has happened before your very eyes." Do you understand, mga kapatid, sinasabi ko? You see, that's the beauty, Sister Arlene, when you understand the connectivity of each verse, one verse to another, makikita mo talaga yung connections ng dalawa eh. Kaya dapat lagi tayong masaya, mga kapatid. Kasi, sabi ng Panginoon, Sister Edith, He has sent me to heal the brokenhearted. Yung mga brokenhearted. To preach the deliverance. Yung mga nagkakaroon ng depression, stress, palalayain tayo ng Panginoon. And recovering of sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised. Yung mga nasaktan, palalayain sila ng Panginoon. And to preach the acceptable year of the Lord. God, I'm expecting for our Christmas message. You have broken the yoke of His burden. Now, mga kapatid, ito yung sinasabi ni Prophet Isaiah. Back to Prophet Isaiah chapter 9.
Lahat ng mga promises na ito, yung kagalakan, yung great joy. Amen ba, Sister Arlene? Breaking of the yoke of his burden and the rod of his oppressor and the complete victory over all enemies has a spiritual application to Jesus' work in our lives. Kapag dumating na daw itong Messiah na to, according to Prophet Isaiah, wawasakin niya, He will break the yoke of burden. Kaya papasin mo, Sister Arlene, in Matthew 11:28. Sister Edith, Jesus said, "Come unto me, those amongst you who are heavily laden, for my yoke, yung kalabaw, Sister Edith, sa Nueva Ecija, may mga pamatok. Yung nasa batok ng kalabaw o ng baka. Ang tawag doon sa Tagalog, yoke, or English, yoke yon. He will break the yoke and the rod, yung tabla ng oppressor, magkakaroon ng complete victory ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ito mga kapatid ay makukuha natin lamang sa Panginoong Jesus. Walang kalayaan, walang kapunuan. Mapapansin mo si Starlin ng tao. Ang tao palaging may kulang. Wala tayong satisfaction. Kaya maraming tao nag-engage sa mga extremities, extreme sports, mga iba't ibang mga saya ang hinahanap nila sa buhay. But unless a man has Jesus in their hearts, they will never find the true satisfaction. They will never find the true fulfillment of life. Kay Jesus mo lang makikita yun, Sister Edith. Now, verse 6, mga kapatid. Verse 6, "For unto us a child is born." Yan, mga kapatid, pag-isa-isahin natin. Ito mga kapatid, alam natin ito, Sister Edith, that this is a prophecy of the birth of Messiah, which reminds the Israel that the victory, the Messiah who will bring the victory to Israel will be a man. Tao ang magdadala sa Israel ng tagumpay. Because for unto us a child is born. Verse 6. Verse 6. "Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki." So alam natin, sa sulat ni Propeta Isaiah, Sister Arlene, lalaki. Okay? Ang tagapagligtas. So they are being given a hint of what will happen 740 years after. Unto us, a son is given. So alam natin, Sister Arlene, na ang magiging Messiah ay lalaki. Wala silang hint na magiging babae yon. The child had to be born. Kaya, maraming tatanong, bakit kailangan pang ipanganak? Yun ang plano ng Diyos. Marunong ka pa. May mga tao kasi nagdudunong-dunong, tinatanong yung ginawa ng Diyos, ano magagawa natin? Wala tayong alam. Amen ba? May karapatan ba tayong tanong, bakit? Magtanong ka kung bakit. Pero the fact na Diyos ang nagsabi na the child had to be born, full stop. Pero tingnan mo, Sister Arlene, pwedeng yung child na yon, pwedeng yung Messiah, Sister Edith, could be an angel. Diba? Pwede naman yung Messiah could be God. Without Him turning into human. Pwede naman siya maging Diyos na lang eh. Diyos siya sa langit, pagbaba niya, Diyos siya sa lupa. Alam mo kung bakit? One of the things that I think, Sister Arlene, and I think this is very, very crucial. When God created the universe, Sister Edith, in the book of Genesis, ibinigay ng Panginoon yung dominion eh. You see, kaya mapapansin mo, Sister Edith, kapag nikukwento si Jesus, the kingdom of heaven is like this. Kinukwento ni Jesus sa mga disciples niya, sa mga tao, kung paano ang kaharian sa langit, di ba? The kingdom of heaven is like this. The kingdom of heaven is like this. He keeps talking about what is it in the kingdom of heaven. The kingdom, Sister Erlinda, came from the root word, the king's domain.
Kingdom. Kingdom. It's the dominion of the king. Yun ang tirahan ng king. The dominion of the king. The kingdom, when God created the universe, Sister Edith, pag nabasa mo ang Genesis, umalis na ang Diyos Bumalik na sa langit, di ba? God gave Adam the power to operate in the universe. Ibinigay ng Panginoon yung kapangyarihan kay Adam. Kaya kailangan maging tao yung tutubo sa kanila kasi tao ang tutubusin niya Nakuha niyo mga kapatid? Hindi natin mauunawaan ang totoong pag-ibig ng Diyos Hindi natin mauunawaan ang bakit. Kung magsasalita ang Diyos sa itaas, Sister Arlene, people will never understand. At makikita natin bakit kailangang ipanganak itong bata. Because Prophet Isaiah was saying na ipapanganak sa atin ng isang bata. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Now, Sister Edith, we also have the word that the Son had to be given. Now, Sister Arlene, listen to this. Sister Cecil, the Son, according to Prophet Isaiah, the Son had to be given. And I remember the word of John 3:16. John 3:16 says, for God the Father, we're talking about the God the Father, John the Beloved was writing, for God the Father so loved the world that He gave His own begotten Son. So there is a corroboration between the writings of Prophet Isaiah, chapter 9, and John 3:16. Because Prophet Isaiah, the child had to be born. And it was God the Father talking to Prophet Isaiah, and then St. John, John the Beloved, wrote in John 3:16 that He gave His own Son. So that the Son has to be born. Nakukuha niyo mga kapatid ang relevance ng lahat ng mga connections between the prophets and the disciples. So makikita mo that their writings are in one accord, are synchronized to one another. So makikita natin mga kapatid that Jesus is both God and man. Because may mga tao, bakit pa kailangan magpakatao ang Diyos? Kailangan niya Because Sister Arlene, you have to remember when God created the universe, Sister Edith, God said in the book of Genesis, let us create man according to our image, according to our likeness. So alam natin, Sister Arlene, na maaaring ang Diyos, meron siyang mga functionalities, meron siyang features like man. Because when God created us, we are the reflection of His image. At makikita natin, may mga kamay ang Diyos, may tenga ang Diyos, etc. etc. So we're just trying to study mga kapatid. And the government will be upon His shoulder. Yung gobyerno daw mga kapatid, according to Prophet Isaiah, verse 6, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Maaari. Pero mga kapatid, ibang pamamahala si Jesus Mapapansin mo, di ba? Kaya nga, Sister Edith, meron tayong palaspas. Bakit natin pinagdidirawang ang palaspas? Kasi yung palaspas na yon, Sister Vilma, yun yung welcoming ng mga Jewish people. They thought, because of the extreme popularity of Jesus, they thought, because everywhere Jesus went, kahit saan sa magpunta, superstar siya So, naging super tanyag na si Jesus. At sa katanyagan niyang yon, many Jewish believers thought that we have the Messiah. We have the Savior. Kaya di ba sabi ko kanina, yung definition ng Messiah, Savior siya ng country Yun ang ibig sabihin ng Messiah Kaya, nung dumadaan na si Jesus towards Jerusalem, they were calling Hosanna, Hosanna. Blessed is He that comes in the name of the Lord. Because everybody was ready to fight, to overthrow the Roman Emperor.
Kaya sabi nila, ready na sila eh. And in fact, many biblical scholars believe that Judas, the reason why he sold Jesus, because when he realized that Jesus is not the Messiah that he thought he was, Judas decided to sell him. Because apparently Judas was a member of an underground movement. Sila yung mga NPA na ready na mga rebels na gustong patalsikin ang Roman Emperor. But when Judas found out that he is not the Messiah that he believed he is, he sold him. Now mga kapatid, ang sabi rito, Sister Edith, is yun daw pamamahala ay maibibigay, may aatang sa kanyang balikat. But is it really, really true? Is it really true? Again, one biblical scholars, Gail Erwin, wrote, ang sabi niya, tingnan natin yung ginagawa ng mga hari o yung mga politiko. Sister Erlinda, politicians of this day look for what they can get from you. But Jesus looks for what He can do for you. Laging ironic. Leaders of this day surround themselves with servants. Jesus surrounds us with His servanthood. In fact, Sister Mercy, the Bible says, sabi ng mga disciples, Panginoon, gusto kong ako nasa kanan, gusto ko nasa kaliwa. Pag napunta ka na sa langit, ha, Lord, gawin mo ko sa kanan, sa kaliwa, ha. Pero nasabi ng Panginoon, Sister Cynthia, if you want to be great, learn to be the servant of all. Leaders of this day use their power to build their empire. But Jesus uses His power to wash our feet and make us clean and comfortable. Anong ginawa ni Jesus, Sister Marjorie? Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disciples. Napaka-humble. Diba? Kaya mo ba yun? Matindi, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sobrang hanga ko dito sa Panginoong Jesus. Kasi, ang hirap ng ginawa niya. Nagpakababa siya, inalis niya ang kanyang pagiging hari. Amen? At nanirahan sa lupa na parang isang alipin. Kaya nung pumasok siya, Sister Edith, sa Jerusalem, di ba expected natin kapag ganyang mga Alexander the Great yan, stallion dapat yan eh. Mga black stallion. But Jesus was riding on a humble donkey. Napakababa. Ang ganda ng itinuturo sa atin ng ating leader. Amen ba? Mga tao kasi sobrang His name, Sister Edith, His name will be called. Ito na mga pangalan ni Jesus. Kaya mapapansin mo, walang pangalan. Kasi, ito mga kapatid hindi naunawa ng mga tao eh. Jesus, kaya mapapansin mo, when His name will be called wonderful, kasi, kung ano ang kailangan mo sa Panginoon, Sister Mercy, magiging ganun siya. When God asked Moses to throw his stick, and it turned to a snake, and then God said to him, pick the snake. Kayang gawin ng Panginoon kahit ano doon sa stick na yun eh. When Moses asked God who He is, anong sabi ng Panginoon, Sister Edith? I am who I am. I am whoever you want me to be. Do you want healing? I am your Jehovah Rapha. Do you want blessings? I am your Jehovah Jireh. Do you want protection? I am your Jehovah Shammah. Do you want victory? I am your Jehovah Nisi. You see, God has many characters. The Bible says that God is the brightest morning star. He is the lily of the valley. He is the rose of Sharon. He is the rock of ages. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. There are many characters and nature of God. In this context, Isaiah said that the Messiah is wonderful.
Alam natin, Sister Edith, lalo na sa buhay mo. The glory of who He is and what He has done for you should fill us with wonder. Wonderful. Napakaganda ng kanyang pangalan. Ang daming magagandang ginawa sa iyo, Sister Edith. Hello. That's wonderful. Amen ba? Sister Arlene. That's wonderful yung ginawa ng buhay, ng ibinigay na buhay sa iyo ng Panginoon. That's wonderful because His name is wonderful. Sa daming ginawa sa atin, Sister Joyce ng Panginoon, His name is wonderful. Sister Cecil, Sister Cynthia, Sister Marivic, lahat tayo mga kapatid, meron tayong kanyang-kanyang patotoo. And we are a recipient of the wonders of God's glory, of His wonderful actions. Yung kanyang mga ginawa sa atin, my God, mga kapatid. Ang daming ginawa sa atin. Puro wonderful yan. Pag binasa natin, Sister Cynthia, yung Judges 13:18, and the angel of the Lord said to him, why do you ask my name? Seeing it is wonderful. Napakaganda ng pangalan ng Diyos. Amen? Ang pangalan niya, wala siyang eksaktong pangalan. Amen ba? Kasi ang pangalan daw niya is a wonder. The Messiah is our counselor. Yung ipapanganak na Messiah o tagapagligtas ay magagabay. Bibigyan tayo ng gabay sa ating buhay and should be our source or resource as a counselor. Kailangan ang barometer ng ating buhay ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Kaya sinabi, Sister Chi, na thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Yung kanyang pangalan, siya ang gagabay sa atin. Panginoong Jesus, gagabayin mo po ako. May mga namamatayan. Ito mga kapatid, huwag naman magagalit yung mga namatayan, ha? May mga namamatayan, Sister Cynthia. Pag may namatayan, sabi po, namatayan na magulang. Nay, tay, gabayan mo kami, ha? Anong gabayan mo kami? Anong klaseng mga salita yan? Sister Arlene, wala nang gagabay sa'yo, patay na yung tao. Amen ba? Noon naman buhay, hindi ka naman tumatawag. Tapos ngayon namatay, doon ka gagabayan, nung kala mo lilipad-lipad na para yung paru-paro, susundan-sundan ka. Walay. Kapatid, ginagawa mong kaluluwa, espiritu yung para sigurong tay, gabayan mo kami, ha? Bahala ka na sa amin. Bahala sa... Walang ganun sa Bible, kapatid. Alam mo, minsan ng tao, gumagawa tayo ng sariling mga... Ang mga Pilipino, gumagawa sila ng sarili nilang... Meron silang sariling way na hindi naman tama. Marami silang way. Pero Diyos lang daw, Sister Edith, ang dapat nating maging tagapayo. Verse 6. Siya dapat ang ating tagapayo, Sister. Tagapayo, yan. Kaya pag hihingi ka ng payo o hihingi ka ng gabay, huwag ka mag-Facebook. Ito ang problema ko sa Facebook. Ano kaya gagawin ko rito? No! Go back to Jesus! Ba't ka magtatanong sa Facebook? Kaya ang dami kong kliyente. Attorney, kasi doon ako naniwala sa mga group chat. Doon ka naniniwala eh. Sana magdasal ka. Oh. Kasi naman bahala ka dyan. Dapat, ang gabay natin, ang Biblia. Ang gabay natin, ang Diyos. Mararamdaman mo naman yan eh. Oh, pipili ka ng papa mo, ng mama mo, magtanong ka sa langit. Maganda kapatid, nakakampi mo ang langit sa mga desisyones mo. Amen ba? Dahil pag ibinigay ng langit yan sa'yo, hindi ka magsisisi. Oh, di ba? Tapos ang iba, Panginoon, ba't mo ko binigyan ng ganitong lalaki? Sino bang pumili niyan? Nagtanong ka ba sa Diyos bago mo pinili? Hindi. O, ba't mo isisisihin ng Diyos? Kailangan kakampi mo ang langit, Sister Cynthia. Sister Alice, kakampi mo ang langit sa mga malalaki at maliliit na. Lalo na sa malalaki. Kasi mahirap na, Sister Edith. Mahirap ng kalagin ang mga bagay na nakatali.
Mahirap ng bunutin ng mga bagay na nakabaon. Kasi hindi ka na maka-atras. Kaya kailangan maging tagapayo natin ang Diyos. Counselor. Amen? Pag hindi mo alam, pastor, hindi ko alam ang gagawin, di wala kang gawin. Ba't kailangan mong umandar? Wala ka naman, hindi mo pala alam. Pag hindi mo alam, stop. Magpahinga, kumain, mag-toothbrush, mag-pray. Ano pa, Sister Edith? Now, bakit daw tinatawag, Sister Edith, na counselor ang Panginoong Jesus? Because si Satanas nagsuot ng face mask, Sister Arlene. Si Satanas nagkunwaring ahas. Kasi ang ahas nun di nakakatakot. Nung unang panahon, kung maglakad ang ahas nun, upright. Ngayon kasi gumapang na siya eh. Kasi sinumpasan ng Diyos eh. Pero dati ang ahas, lumalakad siya pataas, upright ang lakad niya. Pero si Satanas pumasok doon sa ahas at pinayuhan ang babaeng si Eva sa kanyang katusuan. Nadaya niya si Eva. Nagkamali siya ng payo eh. Ang daming ganyan. Yung mga nagpapa-advise sa akin, Sister Edith, nako, attorney, ba't naman ganito? Sino ba abogado mo? Napaka-bobo naman niya. Kala ko ba? Nagpunta ng korte, hindi man lang nagsalita. Bakit nagsama ng abogado? Baka pipi ang nakuha mo. Mute. Naka-mute. I-unmute mo, kapatid. Mali ang counsel, brother. Kaya si Satanas nagpayo ng mali. Kaya kayo, mga kapatid, pag kayo ay napapayuhan, mag-iisip-isip kayo, baka mali ang payo na kukuha nyo. Kaya sabi ng Biblia, Sister Vilma, sa lahat ng mga doktrina at mga aral, siyasating mabuti kung tama at kung align sa itinuturo ng Diyos. Tama ba yan? Mararamdaman mo naman yan eh. Sister Cecil, pag nagpunta ka ng isang church, mararamdaman mo, ay parang kakaiba itong turong ito. Parang hindi ito ang akin. Naramdaman mo yun? Pag nagpunta ka ng ibang church, magpunta ka sa ibang church, mararamdaman mo minsan hindi siya kakaisa ng espiritu mo. Mag-try ka, mararamdaman mo iba. Diba? Pero may mapupuntahan ka church, ay parang pareho kami. Diba? O yan si Pastor J tumatawa. Pero totoo yun eh. Ganon si Satanas, nag-face mask. Yan, Sister Mercy. Kaya, ang gustong ibalik ng Panginoon, Sister Cynthia, mabalik uli yung Jesus, yung tamang counselor. Yung tamang tagapayo. Gusto niyang ibalik yun. Yung Panginoon, yun ang gusto, God is the God of restoration eh. Amen ba? Kaya nung sinabi Sister Arlene ng Panginoon na Eloi, Eloi sabachthani, it is finished, Panginoon, tapos na ang lahat. It is finished, tapos na ang paggugobyerno ni Satanas. Tapos na ang mga bagay na paghihirap natin. Meron na tayong kalayaan ngayong makalapit sa Diyos. Humingi ng kanyang awa. Anong sabi ni Brother James, ni Brother Santiago, Sister Arlene? Sino man sa inyo ang nagkukulang sa karunungan ay humingi sa Diyos nang hindi nanunumbat. Kaya pag ikaw, kapatid, ay medyo may kaunting kakulangan ng kaalaman, humingi sa Diyos. Hindi ko kasi alam eh. Abay, dapat mag-aral. Hinihingi sa Diyos yan. Hindi basta ibinibigay. Kailangan hinihingi. Amen ba, mga kapatid? Hindi po kasi ako marunong magluto. Aba, humingi ka sa Diyos. Amen? Kaya ganoon nangyari, Sister Cynthia, na gustong ibalik ng Panginoon yung counselor na yon, yung wonderful counselor. Kasi maraming taong nadadaya. Diba? Diba sabi sa Book of Matthew, Sister Arlene, sa mga huling araw, may mga magsasabing, nandito si Kristo, nandoon si Kristo, nandoon si Jesus. Pero sabi ni Jesus, be warned. Dahil sa mga huling sandali, sa mga huling panahon, lalabas ang mga bulaang propeta. At may nga taga-Pilipinas na nagsasabing sila raw ang Diyos. Aba kapatid, Pilipino na ang Diyos ngayon, kapatid. Nagpapalit ng citizenship. Nakapagtataka, kapatid. Samantalang wala pa namang Pilipino noon. At maraming nadadaya. Mind you. The Messiah is mighty God. Because, sabi ito ni Pastor Johnny kanina, narinig ko rin ang sinabi niya kanina,
He is the God of all creation and glory, and the Lord who reigns in heaven, the one worthy of our worship and praise. He is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word, Sister Arlene, dwelt amongst us. In the beginning was the Word. When God the Father said, let there be light. Nakita mo, Sister Edith? And when God the Father, in the book of Genesis chapter 1, verse 1 and verse 2, let there be light, that is the Word. That light is the Word of God the Father. That Word is Jesus. Why? Why did we know, Sister Charmy? Because in the New Testament, Jesus said, I am the light. So that word in John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. When God the Father said, let us make man according to our, plural, God the Father was talking to God the Son. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Because God the Son is the second persona in the three Godheads. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, the Messiah is the mighty God. So mga kapatid, nakukuha nyo? May mga taong hindi naniniwala sa Jesus ay Diyos. Pero pag tiningnan mo, Sister Alice, itong mga Muslim natin mga kapatid, hindi sila naniniwala sa Jesus ay Diyos. Pero bakit ipinapako si Jesus? Because ipinalagay nila, Sister Edith, na itong Panginoong Jesus natin, nagsabi siya na ako ang Diyos eh. Hindi na isulat sigurong ako ang Diyos, pero bakit siya kailangang ipako sa krus? Wala naman siyang crime. Pero dinala siya sa Sanhedrin. He was charged with blasphemy, and it was upon that charge that they condemned him to death because he made himself the Son of God. Sinabi niyang siya ay Diyos. At dahil doon, siya ay ipinako sa krus. So it confirms, Sister Edith, that the writing of Prophet Isaiah, that the Messiah is the mighty God, because Jesus Christ said, I am the Son of God. When Jesus said, before Abraham was, I am. Bago pa dumating si Abraham, nandoon na ako. Jesus was saying to them, and as we know, Sister Arlene, that most of the Jewish people, they believe that Abraham is their father. Napakataas ng line ni Abraham at ni Moises sa tingin ng mga Hudyo. Kasi nung sinabi ni Jesus na bago dumating pa yung tatay niyong si Abraham, nandun na ako, no? Hello. Doon na nagalit ang mga Sanhedrin. Hindi nila maunawaan, kaninong anak ba yan? Di ba anak kila Maria? Bakit gano'n? Sinasabi niyang nandun na siya nung bago pa si Abraham. Hello. Hindi nila alam, they're talking to God. Amen, mga kapatid? Sister Edith, do I make myself clear? Di ba? Maganda po yung ano. Sister Mercy, natatandaan mo kasi may mga Muslim na hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ano ang sinabi ng Panginoon sa babaeng taga yung Samaritana, the woman at the well? Sabi nung Samaritana, ay, siguro, sabi niya, tawagin mo asawa mo. Sabi ng Panginoong Jesus. Sabi ng babae, wala akong asawa eh. Really? Wedding nga. Yung pag kinakasama mo ngayon, pang-5 na yan. Nabigla yung babae. Nabasa siguro yung Facebook profile, papalit-palit ng 5 beses. Diba? Sabi ng babae, siguro propeta ka. At bakit ka humingi sa akin ng tubig? Wala ka namang panalok. Wala kang tabo, wala kang timba. Saan ko ilalagay itong tubig na to? Ano sabi ni Jesus? Sister Charmy, kung kilala mo lamang ang kausap mo ngayon, at ang kausap mo ngayon, kaya magbigay sa iyo ng tubig na nagbibigay na buhay. At kailanman, kung tatanggapin mo ang tubig na ito na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw muli. From that time, Sister Arlene, that was the first attempt of Jesus to declare and to reveal His true personality.
sa tao, doon sa babaeng Samaritana. Because Jesus was saying, you're talking to God. Kaya maraming Samaritana na born again, naging Christian, naging part ng Christianity Christianity dahil doon sa babae na yon. Because He is God. The Messiah is the everlasting Father. He is the Creator Himself. Amen mga kapatid. Siya mismo ang lumikha. The Messiah is the Prince of Peace. He is the one who makes peace, especially between God and man. Meron akong kliyente, Sister Edith, na sabi niya, kanina, bago tayo nag-Bible study, sabi niya, attorney, nagpunta kami ng court. Yung kasama kong lawyer, taga ganitong company, taga law firm na ganito. Hindi naman nagsalita. Ang tinanong lang, yung asawa ko lang, hindi man lang siya nagsalita, kahit ano, baka pipi ang nadala mo, hindi marunong. Ang tinanong ng judge, yung asawa ko. Yung asawa ko naman walang alam, di, kung ano lang sinagot niya. Bakit mahalaga, Sister Edith, ang abogado sa court? You see, you're talking to me. As an attorney, mahalaga ang may abogado ka eh. Hindi ko nasabing lagi kang mananalo. Pero, kung yung niyang walang abogado, kung yun niyang may abogado na, Sister Arlene, ay matatalo pa, di lalo ka nang wala. Anong isasagot mo sa judge? Kaya ang sinagot ng lalaki yung kung ano na lang daw. Bro mo yung judge pa nagsabi na, you know what? Dinaya mo ang home office. You lied. You deceived. Kasi ang pinagsasabi niya, mali. Amen ba mga kapatid? Pero sinasabi dito, Sister Arlene, that Jesus, the Messiah, is the Prince of Peace. Jesus is the mediator. Ang Panginoong Jesus, kapatid, ang nagpapayapa, nagbibigay ng kapayapaan, gumagawa ng kapayapaan between God and man. Alam mo yung mga lolo't lola, pagpapaluin na natin yung ating mga anak, di ba, Sister Arlene? Ang kalaban mo si Lola. Anak, wag naman. Ako na lang ang paluin mo. Ganon si Jesus, Sister Arlene. Kaya ang tawag sa kanya, Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Para hindi magalit ang Diyos sa atin, inihaharang na ni Jesus ang mukha niya. Para sa'yo. Kasi sa dami mong ginawang kasalanan, sa dami mong ginawang mali sa buhay, Sister Arlene, inihaharang na niya ang kanyang sarili para hindi ka mapalo at hindi ka tamaan ng kidlat. Kaya sabi, God is the one who makes peace, especially between God and man. He is our advocate. Siya ang ating tagapagtanggol. Amen ba? Kasi minsan di mo naman kaya pagtanggol ang sarili mo eh. Bagsak tayo sa pamantayan ng Diyos. The Bible is clear that everyone fell short to the glory of God. The book of Isaiah said this, na lahat ng katuwiran ng tao ay isang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Full stop. Pero bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Hindi dahil mabuti tayo, dahil mabuti si Jesus. Amen. Kaya tawag sa kanya, prinsipe ng kapayapaan. Di ba? Ano pa mga kapatid? Mga kapatid, ito pa. Pastor, doon ako, ito na naman. Matagal. Talagang ganun. Amen ba? Ito pa, Sister Arlene. In verse 7. Kaya mga kapatid, maganda, nakikinig talaga kayo mabuti. Ang paglago ng kanyang pamamahala, and Prophet Isaiah was writing about the Messiah, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. At magmumula sa luklukan ni David. Now in English, upon the throne of David and over his kingdom to order it and establish it with judgment and justice. Now mga kapatid, there was a prophecy that the Messiah will come from the bloodline of King David. We're talking about 740 years in advance. Ganyang katagal maghanda ang Diyos, mga kapatid. Ang mga Pilipino, lastminute.com. My God,
Ang flight mo alas 7 ng hapon sa Heathrow. Aalis ka ng alas 6. Pagdating mo, piling mo, hihintayin ka ng eroplano. Hello! Hindi ito bus. Amen? Nagtataka pa. Ba't kaya ako naiwanan? Kasi late ka dumating. Hindi ka nagpaplano. Gusto mo lagi nahabos yung bus 98. Amen ba? Maganda sa tao, nagpe-prepare sis. Ang Diyos nga Diyos na eh. Sister Edith, ang Diyos nga. Kung maghanda, 700, 800 years, 1,000 years in advance. In fact, sa Book of Genesis, sinabi na ng Panginoon eh, sa babaeng to, magmumula ang papatay sa iyo, Satanas, yari ka. Maghintay ka lang. Diba? Kaya nung dumating si Jesus in the New Testament, there was a proclamation of joy. Kasi dumating na ang tagapagligtas eh. Ito na sinasabi ng God the Father sa Book of Genesis. Yari ka na, Satanas. Ito na yon. Amen ba mga kapatid? Now, sinabi ni Prophet Isaiah, Sister Mirna, that Jesus will rule from the throne of David and over his kingdom. So alam natin mga kapatid that this is a fulfillment of God's great covenant with David in the 2 Samuel chapter 7. Ano mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon sa 2 Samuel chapter 7? Now, ito ang sabi mga kapatid, na go and tell, but it happened that the night that the word of the Lord came to Nathan saying, na yung lahi mga kapatid ng Mesaya ay magmumula sa lahi ni David. The prophets of ancient Israel looked for a day when his promise would be fulfilled in an ultimate descendant of David, the Messiah, who would rule over the nation. Isaiah 11 verse 1, it says, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse. Mga kapatid, that is a very, very one. That's a very, very good one. Na mga kapatid, yun daw, Isaiah chapter 11 verse 1. Sister Edith, liliban ako. We're reading chapter 9, Sister Arlene. Pero liliban ako sa Isaiah 11 verse 1 for the sake of discussion. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay o ni Isaiah, at isang sanga mula sa kanyang ugat ay magbubunga. So, mga kapatid, ang pinag-uusapan mga kapatid in Isaiah 11 verse 1 is that ito ang sabi mga kapatid, Sister Arlene, there shall come forth a shoot or yung sanga from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. Mga kapatid, Sister Arlene, in Isaiah 11 verse 1, there was a prophecy 740 years in advance na sa lipi ni Jesse, you see, may pangalan na kaagad. Starling. Diba? Nakuha mo? May pangalan na agad si Jesse in Isaiah 11 verse 1. Sa lipi ni Jesse, may isang sanga na mamumunga. May ugat na mamumunga. And as we know, Sister Arlene, that Jesse is the father of David. Pag binasa mo Jeremiah 11, Jeremiah, kapatid Sister Marivic, Jeremiah 23 verse 5 to 6. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely. In his days, Judah will be saved, and this is the name by which he will be called, the Lord is our righteousness. Kaya mga kapatid, pag binasa mong Matthew chapter 1 verse 1, Sister Arlene, the book of genealogy of David, of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So makikita mo kapatid, the prophecy of Isaiah, Jeremiah, Matthew, Mark, Luke, and John, the first 4 New Testament books, are corroborative. Nagkakatagma-tugma mga kapatid. And according to Luke 1 chapter 32 verse 33, he will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house
of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. So it corroborates, Sister Cynthia, in Isaiah chapter 8, in Isaiah chapter 9 rather, na yung pamamahala ng Panginoon ay hindi matatapos. Amen? Kaya, yung pamamahala ng Diyos hindi matatapos because He is the King of all kings. Siya ang hari ng mga hari. Mga kapatid. Mga kapatid, konti na lang. Basahin natin mga kapatid in 8. Nasa 8 na tayo. Nagpasabi ang Panginoon sa Jacob at naliliwanagan ng Israel. At nalalaman ng buong bayan ng Ephraim at nananahan sa Samaria na nagsasabi sa kapalaluan at sa pagmamatigas ng ulo. Sa mga kapatid, makikita natin dito sa last few verses ng mga kapatid na ito because of the time, who say in pride and arrogance of heart, the bricks have fallen down. But the people, the Israelites, the people in Ephraim, and the inhabitant of Samaria, they say, but we will rebuild with hewn stones. The sycamores are cut down, but we will replace them with cedars. May mga taong naging palalo. Alam mo, Sister Mercy, sa Tagalog, yung palalo, yung mataas ang pride. Yung mga leaders at mga tao ng Northern Kingdom of Israel, sinasabi nila na, ano ngayon kung hatulan tayo ng Diyos? Kahit ano naman ang sirain ng Diyos, kaya nating itayo At mas maganda pa. Hindi dapat tayo matakot sa Diyos. Kasi pag sinira niya, kaya uli natin gawin Ha? Is it really true? You see, mga kapatid, kita mo ang pagmamatigas ng mga taong to, mga kapatid. Walang kadala-dala. Sa halip na magpakababa, Sister Cecil, tinakot pa ang Diyos. Hello? Hindi mo kayang labanan ng Diyos, kapatid. Diyos yan Batas ng Diyos yan. Amen? Wala man lang silang paggalang sa Diyos. Amen? Tingnan mo ang sagot. Ano pa? Kaya, therefore, sabi ni Prophet Isaiah, the Lord shall set up the adversaries. Because they believe they would be able to weather the storm of attack and they can rebuild, pwede nilang itayo ulit, Prophet Isaiah said, God would send successive waves of enemies against Israel, which is the Syrians and the Philistines. The destruction of Israel would be complete, and their proud promise to rebuild would be unfulfilled. So yung kasiraan ng Israel na kumpleto na. Kasi Diyos na rin ang gumawa ng kalaban. The Lord shall set up adversaries. Kapag ang tao hindi nakikinig, mga kapatid, minsan hindi na kailangan gumawa ang Diyos Meron dito mga kapatid For all this, His anger is not turned away, but His hand is stretched out still. Paulit-ulit ang katigasan ng kanilang mga ulo, mga kapatid. Kaya yung kamay ng Diyos, lagi silang pinapalo. Now, no man shall spare his brother. You see, mga kapatid, kapag inalis na ng Diyos ang kamay niya sa buhay ng tao, hindi na kailangan mag-imbita ang Diyos hindi na kailangan tawagin ng Diyos si Satanas para atakihin ang taong yon. Nakukuha mo, Sister Cecil? For example, ito ang tao, Sister Cecil. Kapag inalis ng Diyos ang kamay ng Diyos, ang kamay niya sa tao na to, hindi na kailangan tawagin ng Diyos si Satanas para atakihin siya. Look at the logic, Sister Edith. Makinig kayo mabuti. Tapos na ako, Sister Arlene. Mga 3 oras na lang. Nung tinawag, nung tinatanong ni Satanas ang Panginoong Diyos, di ba? Ang Panginoon, sabi ng Lord, Satan, nakita mo ba si Job? Yung anak kong, nakita mo? No, hindi, ano yan? Tapat sa akin yan. Ganyan kami, close kami yan. Hindi mo kayang patumbahin yan. Ano sabi ni Satanas? Panginoon, kaya hindi ko matouch ang buhay niya
Dahil yung kamay mo, nasa kanya eh. May bakod eh. Yun ang tinatawag na hedge. May hedge of protection mo eh. Pero alisin mo kaya ang kamay mo, Lord. Tingnan ko lang, susumpahin ka niya sa harapan mo. Ah! Sabi ng Lord, sige, tatanggalin ko ang kamay ko ha. Pero huwag mo siya papatayin. Now, Sister Arlene, bakit natin sinasabi dito ito rito? Hindi na kailangang magdala ang Panginoon ng mga kalaban. Pag inalis lang ng Diyos, umalis na ang Diyos sa buhay ng tao, sa buhay natin, aatakihin na tayo ng kalaban. Marami tayong blessings, Sister Arlene. Marami tayong protection. Marami tayong mga blessings. Marami tayong mga answered prayer. In fact, marami tayong prayer, Sister Edith, na hindi mo na nga hiningi eh. Diba? May mga protection na hindi mo lang alam. Na dapat sana mababangga ka. Dapat sana matatamaan ka ng ganito. Dapat sana masasaktan ka. Pero hindi mo lang nakikita. Because hindi mo nakita. Hindi ka tuloy nagpapasalamat. Pero kung aalisin, Sister Mavic, ng Panginoon yung kanyang kamay, mga kapatid, kapag inalis ng Panginoon yung kanyang kamay, mangyayari diyan, mga kapatid, kakalat yung si Satanas, aatakihin na tayo. Yung mga kapatid na sinasabi ko, yung kapangyarihan ng tithes and offering. Kaya ako, believer ako dyan. Sabi ng Panginoon, sasawayin ko yung mananakmal. Kasi aatakihin ka, Sister Arlene eh. Yung tithes is our way to protect. Yun ang kamay ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Yun ang kanyang kondisyones eh. The moment you bring your tithes, I will rebuke. I will stop the devourer for your sake. Yun mga kapatid ang sinasabi rito. At dahil sa katigasan ng ulo ng mga taga-Israelita hanggang ngayon, hanggang sa Malakay, sa Book of Malakay, wala ang kamay ng Diyos eh. Kaya hubad na hubad sila eh. Pag inatake sila ng kaaway, sobrang patay sila. Wala silang matakbuhan kasi wala ang kamay ng Diyos eh. Pero subukan mo may kamay ang Diyos dyan. Kahit sinong kalaban mo dyan, kahit sinong lumaban sa'yo, anong sabi ng Biblia, Sister Arlene? If God is for you, if the hands of God is in you, who can be against you? The Bible also says, Sister Arlene, no weapon forms against you shall prosper because the hands of God is upon you. Yun ang sinasabi dito, mga kapatid, ng Biblia. Na nandoon lang ang kamay ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito sa mga huling kabanata, mga kapatid, dito mga leaders at mga people ng Israel were simply unfair to others. Kaya yung pagiging unfair, yung madaya, yung bumili ka ng pizza, Sister Cecil, hating kapatid, pero 3/4 sa kanya, 3/4 sa'yo, 1/4 lang dun sa, hindi hati eh, madaya eh. Amen ba? Yung 8 pirasong Toblerone, Sister Arlene, 3 lang sa kanya, 5 sa'yo. Di ba? Yung unfairness, mga kapatid, yun ang nangyayari dito. Naging unfair sila sa mga tao at masyado nilang tinake advantage ang mga mahihina. Amen? Kita mo sa boxing, Sister Edith, kapag yung kalaban sa boxing bagsak na, ini-stop na ng referee. Tama na. Bagsak na yung tao eh. Wag mo na pakita sa audience na talagang bugbog sarado siya. Enough. Ganon din tayo, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng awa. Amen. Nakita mo na yung bagsak yung tao. O di, kung may tutulong ka. Hindi ko, mga kapatid, sinasabi ito ha, para magmalaki. Noong isang araw may nakita, may nagpost sa Facebook. Yung asawa niya, Sister Arlene, may mga, parang nagpost ko yata yun sa church natin eh. Na minsan naawa ko. May napadala lang sa group chat na yung nakadextrose yung asawa niya, humingi ng tulong. Parang naawa ako. Hindi nagpadala ako. Diba? Minsan pagka naawa ka at alam mo hinihipo ka ng Diyos, magpadala ka, magbigay ka. Amen ba? Kaya yung ating kanina, yung ating, alam niyo, mga kapatid, lagi ko kayong kinukulit. Mamimiss niyo ako pag nawala ako, mga kapatid. Yung lagi ako nagpo-post ng kung ano, mga pusa, mga Christmas tree. Yan talaga si Pastor Don. Now, alam mo sabi ko kanina, di ba, Sister Arlene? Meron tayong post kanina na, do not just attend your church. Love your church.
serve, give. Amen mga kapatid? Magbigay. Hindi yung lagi na lang ikaw ang binibigyan. Amen ba? Laging gusto mo ikaw lagi ang nililibre. Lagi ang gusto mong tinutulungan. Matuto ka rin maging katulong ng iba. Maging kasagutan ka rin ng kanilang panalangin. Hindi ikaw lagi ang tinutulungan, ikaw lagi ang inaabibahan. Lagi kang pabebe. Hindi ka naman nabebe. Amen ba? Kailangan tayo naman ang maglingkod. Yan ang sinasabi ng Panginoon. If you wanna be great in God's kingdom, sabi Sister Marjorie, learn to be the servant of all. Maging alipin daw tayo. Hindi yung pag nautusan ka lang magugas ng pinggan, kala mo aping-api ka na. Kasi group mo naman ang naghanda ngayon, then naturalmente, kayo ang maghuhugas ng pinggan, ala ka namang group 3 ang naghanda, group 2 ang maghugas ng pinggan. Paano naman pag sila na ang naghanda? Diba? Ganun talaga. Without me, mga kapatid, tapos na ako. Without me, they shall bow down among the prisoners, and they shall fall among the slain. Ang kailangan lang gawin ng Panginoon, Sister Chami, para dalhin ang judgment, ang kahatulan sa Israel, is to withdraw His protection. Gusto ng taong mapahamak, pag umalis na ang Panginoon, yung protection ng Panginoon, papasukin na tayo. The Lord declared that without me, you have no hope before your enemies. Ipinapaalam naman ng Diyos, Panginoong kapatid. Even Jesus Christ, Sister Arlene Eliza, sinabi ni Jesus yun. Kailangan manatili kayo nakakabit sa sanga. Sabi ng Panginoong Jesus. Bakit? Without me, you are unable to bear fruit. Without me, you cannot do anything. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, kapatid, wala kang maaabot sa buhay, wala kang magagawa. Kaya ang kailangan ng tao ngayon, mga kapatid, people need the Lord. Ito ang sinasabi ko sa mga kabataan, mga kapatid, people need the Lord. Without Jesus in our lives, mga kapatid, talo tayo. Without me, they shall bow down. They would do everything they could to bring them low. Yung mga mananakop, yung mga invaders, mga kapatid, ang ginagawa nila dyan, Sister Arlene, lalo na itong mga Assyrians, kapag sila ay nakasakop, hindi lang sapat sa kanila na nanalo sila sa gera. Ang gagawin nila, masayang-masaya sila na talagang ipahiya at pagtawanan ang kanilang mga nabihag. They would do everything they could to bring them low. Talagang minsan, di ba si Haring, I think it's King Manasseh, nung nahuli na capture siya, di ba tinalian siya dito? Sa ilong, bilang tanda na siya ay alipin. Dati kang hari, tas ngayon alipin ka na. Kaya yung mga hikaw, mga kapatid, wag naman magagalit ang mga kababaihan ha, yung mga hikaw. Basahin mo ang earrings sa Bible. Ang earrings, tanda yan ng mga slaves. Pero mga kapatid, I'm just saying the truth. Hindi ko sinasabing masama kasi may magaganda namang earrings. Pinag-aaralan lang natin. Pero sinasabi ng Diyos dito, Sister Cynthia, because you have rejected me, so without me, you shall bow down in humiliation and degradation before your enemies. Dahil hindi kayo nakinig sa akin, dahil ayaw nyo sa akin, mapapahiya kayo, luluhod kayo sa harap ng inyong mga kaaway. Na mga kapatid, apply natin sa ating buhay. Gusto ba natin yung ganyan maglutay sa iba? Gusto ba natin maging kawawa tayo? Hindi. Ang plano, Sister Edith, ng Panginoon, magtagumpay ang mga anak ng Diyos. Jesus made it clear. Yun ang sinasabi ni Jesus, mga kapatid, kanina. Naparito siya, mga kapatid. Naparito siya. Ang sabi niya is, because He has sent me to heal. Nagpunta ang Panginoon, bumaba ang Panginoon sa lupa upang magpagaling ng mga broken-hearted. Upang ipangaral ang kalayaan. Upang makakita ang mga bulag. At upang magpalaya ng mga taong bihag. At sabihin ang kadakilaang taon ng ating Panginoon.
Yan ang plano ng Diyos. Magbigay ng kalayaan, magbigay ng kaligayahan, magbigay ng galak sa tao. Mga kapatid, kaya lagi natin kailangan ng Diyos. Huwag nating kailanman kakalimutan ng Panginoon. Lagi nating isasama ang Diyos, mga kapatid. Bago tayo matulog, Panginoon, salamat po. Bago pagdagising natin, Panginoon, salamat po. Mag-pray muna tayo, lumuhod tayo. Amen, mga kapatid. God bless you, Pastor Jay and Sister Cynthia. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid.